Bago mo gamitin ang asin bilang pampaswerte or pantaboy ng malas, panoorin mo muna ang video ito. Salamat sa internet at sa ating kamalayan, alam nating lahat na ang paggamit ng sobrang asin sa pagkain ay hindi maganda para sa ating kalusugan. Alam mo ba na ayon kay Vastushastra, ang sinaunang pilosopiya ng arkitektura, ang asin ay talagang mabuti para sa malusog na kapaligiran ng ating tahanan. Ang asin ay may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya mula sa bahay, sa katawan at sa kaluluwa. Gayunpaman, ang labis sa anumang bagay ay masama. Kung ang asin ay may kapangyarihang sumipsip ng negatibong enerhiya, kung gayon ang labis naman ang paggamit din nito ay maaring magkaroon din ng masamang epekto. Ito ang isang kawili-wiling katotohanan. Ang asin ang naging pinakamahalagang mineral since ages. Ito ang pinakamahalagang elemento sa anumang kusina. Ito ay isang kristal na may natatanging pag-aari na parehong sumisipsip at nagpapatuyo. Dahil sa mga katangian na ito, ang asin ay ginamit upang linisin at i-purify ang mga puwang. Ngayon, narito ang positibo at negatibong epekto ng asin ayon kay Vastu. Panoorin mong mabuti at anihin ang pinakapakinabang mula sa mapagpakumbabang elementong ito. Number 1, pwede mo itong gamitin bilang water therapy. Ang enerhiya na negatibo ay nag-aalis ng positibo mula sa ating isip at katawan na siyang gumagawa sa katawan na nanghihina at pagod. Sa tuwing nakakaramdam ka ng mahina or low, gumamit ka ng salt water therapy. Paghaluin mo lamang ang ilang asin sa balde or sa bathtub and take rejuvenating bath mula ulo hanggang paa. Tiyak na mapapasaya ka nito. Number 2, pwede mo itong gamitin bilang panglinis ng bahay. Ang paglalampaso sa bahay ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw. Ito ay isang paraan upang linisin ang tahanan mula sa alikabok at magdulot ng positivity. Ngunit sa halip na disinfectant ang ating gamitin, ang gawin mo ay magdagdag ka lamang ng kaunting asin sa tubig na ginagamit para sa paglalampaso or pagpupunas. Pupunasan nito lahat ng negatibong enerhiya at pupuna ng iyong bahay ng mga positibong vibration. Number 3, ang lakas or kapangyarihan ng asin. Ang asin ay itinuturing na napaka-auspicious ayon kay Vastu dahil nagbibigay ito ng enerhiya ng kosmiko. Maaari itong magamit sa buong bahay at ilagay sa mga sulok ng bahay. Siguraduhin lamang panatilihin ito sa isang mangkok na may tubig. Masisipsip nito ang negatibong enerhiya mula sa iyong tahanan. Palitan ito ng regular ang tubig na may asin. Gayunpaman, huwag mo lamang basta itapon. I-flush ito sa banyo or sa daluyan ng tubig sa lababo. Mag-ingat na hindi ito matapon at hindi mo mahawakan ang tubig na ito. Number 4, linisin ng mga artifact. Kasabay ng pagsipsip ng negatibong enerhiya, ang asin ay may lakas na magpakalat ng positibong enerhiya sa paligid ng bahay. Mahalagang panatilihing malinis at dalisay ang palamuti at pinong mga items ng iyong bahay. Linisin ito ng regular sa tubig na may asin at madarama mo ang pagkakaiba. Number 5, kung gusto mo naman ng spell para magkaroon ka ng buwan ng pera, narito naman ang dapat mong gawin. Maghanda ka ng isang basong babasagin, asin 2 kutsara at tubig. Ang gagawin mo lamang ay sa unang Sunday ng bawat buwan o sa unang linggo ng bawat buwan, maglagay ng tubig sa baso at maglagay ng 1 kutsarang rock salt o asin, tapos maghintay ng mga ilang oras. Pagkatapos, maghugas ng kamay doon sa basong may tubig na may asin at sabihin, ito ang asin ay magpoprotekta at tutulong sa akin para magkapera. At ito ay paparamihin at hindi kailanman magkukulang sa aking tahanan. Pagkatapos, patuluin at patuyuin ang kamay sa pamamagitan ng hangin. Huwag po itong gagamitan ng anumang bagay para matuyo.
Sa hangin nyo po siya patutuyuin ng natural. Sunod, pag natuyo na ang kamay, kunin ng baso at lagyan ulit ng isang kutsarang asin. At ilagay ang pasong may asin sa corner o sa sulok ng bahay. Iwan itong magdamag para higupin ang bad energy or kamalasan na sumasakop sa tahanan. Pag lumipas na ang magdamag, pwede mo na itong itapon sa toilet bowl ng iyong bahay. Tandaan lamang, ang spell na ito ay gagawin tuwing unang linggo ng buwan. Makikita nyo ang pera ay magdadaloy sa ibang paraan, which not only reaches you but increases in the amount you need and money problems are terminated. So tatandaan nyo lang po, epektibo po ito. Kayahin nyo lamang ang procedure para umepekto. At syempre dapat lagi din tayong positibo sa paggawa ng mga ganitong bagay. Narito ang pang-anim, para sa iyong mga kahilingan na nais mong mangyari. Ito ang iyong mga kakailanganin: asin, tubig, tissue, at mangkok na babasagin. Ang gagawin mo lamang ay ibuhos ang tubig sa isang mangkok at pagkatapos ay ihalo ang asin. Alugin paikot ng 3 beses ang bowl na may asin. At isipin kung ano ang gusto mong mangyari. Pagkatapos ay sabihin mo ang mga katagang ito. Ano man ang iniisip ko ay mangyayari sa susunod na 3 araw. Pagkatapos ay i-drop ang isang pirasong tissue sa mangkok ng tubig. Panatilihin ang mangkok na may maalat na tubig at tissue sa iyong silid tulugan sa isang gabi. At ito ay gagana. Hayaan mong matunaw ang tissue. At pag ang wish mo ay granted na, ay itapon mo na to sa inodoro or sa lupa. At ngayon ay nabanggit na natin ang ilan sa mga positibong epekto ng asin o ng paggamit ng asin. So atin namang babanggitin ang negatibong epekto nito, which is konti lang naman. Narito siya. Kung ang asin ay may kapangyarihan o panglinisin ang puwang ng negativity, kung ganon, maaari rin itong magkalat ng negatibong enerhiya sa ating paligid. Madali itong maiiwasan. Ang gagawin mo lamang ay limitahan mo ang paggamit ng asin. Kaunti lamang ang halaga ng asin ay sapat na. Siguraduhin na palitan ng regular ang asin. Gayon din sa sandaling nagamit mo na ang asin ay itapon ito sa dumadaloy na tubig gaya ng sa lababo or i-flush ito sa toilet. Huwag na itong ulitin gagamitin. Kung ito ay aksidenteng natapon sa iyong bahay or sa katawan, punasan mo ito at hugasan ng mabuti. Ang labis sa anumang bagay ay masama, ngunit kapag ginamit ng makatarungan, ay magdadala ito ng napakaraming benepisyo at positibo. So ayan naman po ang mga positive at negative effect ng paggamit ng asin. Nasa tama lang talaga dapat. Sabi nga, lahat ng sobra, lahat ng labis ay nakakasama. Panaginip tungkol sa pagnanakaw ng pera. Maaring ipahiwatig ang paggawa ng anumang kinakailangan upang mahuwa ang iyong nais. Panaginip na nanakawan ka. Ito ay maaring magpahiwatig ng ilang negativity na iyong kinikimkim, tulad ng mga negatibong kaisipan at laging inaasahan ng pinakamasama. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapaliit ng iyong tiwala sa sarili at pananalig sa iyong mga kakayahan. At yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari or magaganap sa atin.